Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. John chapter 1 verse 16. Dahil siya'y puspos ng pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang loob ng Diyos. Blessed mentality. Alam niyo po, isa sa mga underrated at misinterpreted na verse sa Biblia ay ito pong John chapter 1 verse 16. Kung babasahin niyo po yan sa English Bible, ang sabi po dyan, from the fullness of His grace, we have all received one blessing after another. So napakaganda po nung ginamit na word. Ano po? Blessing. One blessing after another ang tinanggap po natin mula sa ating Panginoong Hesukristo. At ano ba yung blessed mentality? Alam niyo po, napakahalaga na magkaroon po tayo nitong ganitong mentality. Pero hindi niyo po mauunawaan yan maliban maintindihan niyo muna kung ano yung tinatawag na poverty mentality. Yung pong poverty mentality, yan ang dahilan kung bakit marami sa atin ngayon ang naghihirap. Ano po? Yan yung kaisipan na lagi mong iniisip na kulang ka, kinakapos ka, hindi magkakasya yung sweldo mo, at lagi kang nangungutang, naghahanap ng remedyo. Kadalasan po, makikita yan sa ugali ng maraming tao. Ano po? Kakaiba po yan sa pagiging matipid or pagiging kontento, ha, mga kapatid. Iba po yung pagiging matipid at pagiging kontento. Maganda pong katangian yun. Yung poverty mentality, lagi ang nasa isip ng taong hindi niya nauunawaan yung masaganang biyaya ng Diyos na ibinigay na sa Kanya. Kadalasan po meron po niyan yung mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. At even sa mga Kristiyano, marami pa rin pong ganyan mag-isip, yung laging kulang, laging kinakapos, laging nananangan sa pangungutang, at lagi na lang iniisip nila hindi magkakasya kung ano yung kanilang kinikita. At alam niyo po, napakaganda ng sinasabi sa 2 Peter chapter 1 verses 2 and 3. Alam niyo po, pagka naintindihan niyo po ito, maunawaan ninyo na ito po ang kailangan natin sa buhay na ito. Ano po yung maunawaan natin yung mga katotohanan dito. Sabi po rito, grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. So mapapansin niyo po yung mga pananalitang through our knowledge of Him. Kadalasan po napapahamak tayo because of lack of knowledge. Ano po sabi ng Hosea chapter 4 verse 6. Alam niyo po, marami sa atin kaya tayo naghihirap dahil sa kawalan ng revelation o unawa. Kung tutusin, ang prayer dito ni Apostle Peter, grace and peace be in abundance sa inyo pong buhay. Maranasan ninyo yung grace and peace. Ano po? At hindi lamang sabi ng Biblia dyan na yun ang tatanggapin natin. Ano po? Everything we need for life and godliness, ipinagkaloob na pala ng Diyos sa atin. Kaya lang accessible yan or mararanasan natin yan kung meron tayong unawa nitong mga blessing na ito na ibinigay na ng Diyos sa ating buhay. Kaya alam niyo, yung mga hindi nagbabasa ng Bible, sila yung number one biktima ng poverty mentality. Ang linaw-linaw naman yan po sa Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want or I shall not be in want. Hindi ka magkukulang kung ang Panginoon ang iyong pastol. Kaya alam niyo po, ang poverty nag-uumpisa po yan sa pag-iisip. Yun yung tinatawag na poverty mentality. Pero meron din pong tinatawag na blessed mentality. Kailangan ikilos natin yung ating pinaniniwalaan. Kung naniniwala tayong blessed tayo, kumilos tayo na tunay na blessed. Ano po? So, unang-una po, ang pwede natin gawin, glorify God at all times. Sabi po sa Psalms 34 verses 1,
hanggang verse 10. Ano po? Himayin ko lang po ng konti. Ano po? Sa verse 1, I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. Ano po? So diyan, pag binasa niyo po tuloy-tuloy yung mga verses, makikita niyo na ang isang Kristiyano hindi magkukulang. Those who seek the Lord lack no good thing. Napakaganda po, no? I-meditate niyo po yan. Napakagandang katotohanan. Psalm 34 verses 1 to 10. Ano po? Pangalawa, lagi tayong maging mapagpasalamat. Be grateful always. Pag alam mong blessed ka, lagi kang nagpapasalamat sa Diyos. Grateful ka kay Lord. At grateful ka rin doon sa mga tao na naging kasama mo sa journey mo sa buhay. Naalala niyo po dun sa Luke chapter 17 verses 12 to 19, may 10 ketongin, ano po. Pero isa lang yung bumalik. So ibig sabihin, yung siyam, ungrateful. Marami pong tao talaga ungrateful. Hindi nila naaalala kung kailan sila pinagpala ng Lord, kung sino yung ginamit ng Lord para pagpalain sila, kung nasaan sila nung pinagpala sila. Be grateful, kapatid. Panghuli, be generous. Pagka nag-uumapaw na yung pagpapala sa iyong buhay, huwag kang madamot. Alam niyo, ang prinsipyo matutuklasan natin sa 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. Ano po, sabi diyan, God is able to make all grace abound in you. Sagana kapag nagpala ang Diyos. Ano po, pero ang sikreto diyan, sow generously. Magtanim ka. No, magtanim ka ng magtanim so generously and you will reap generously. At ang sabi ng Biblia, be a cheerful giver. Yan ang sikreto. Ang blessed na tao, generous po yan. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ng aming tinanggap this morning. Muli, turuan mo kami na matutunan naming magkaroon itong tinatawag na blessed mentality. Alisin mo po yung poverty mentality sa aming buhay. Turuan mo kami na maging blessing. Kumilos na kami po ay bless at higit sa lahat, maging pagpapala sa mundong ito. Salamat, Panginoon. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.